Tanggapin niyo po mga kapatid yung ating technical difficulties sa ating pananambahan ngayon. Merong problema lang kami sa compatibility ng ating PowerPoint. Kaya nawala yung mga audio. Hindi nag-play. Ganun pa nga, mapagpalang umaga po sa ating mga lahat, mga kapatid. Nawa ang umaga na ito ay magdulot pa rin sa atin ng saysay at maranasan ang pagpapala at paglimot sa atin ng ating mapagmahal na Diyos. Meron po akong tanong lamang sa inyo, mga kapatid. Bakit kayo narito ngayon sa simbahan? Bakit kayo matyagang dumadalo sa mga gawain ng ating iglesia? Bakit nyo sinisikap na pumunta dito tuwing linggo? Anong layunin ang meron kayo? Anong purpose ninyo? Anong hinahanap ninyo? Para ma-bless ni Lord? Okay. Pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos? Para ma-nourish yung ating spiritual life sa pakikibahagi natin sa pananambahan at pakikinig ng mensahe ni Pastor na napakahaba. Marami tayong hinahanap. Meron tayong marahil na kanya-kanyang dahilan sa ating pagpunta. Isang marahil ay upang ma-encounter natin, maranasan natin ang presensya ng Diyos. Tama ba? Sino ba sa atin ngayon ang naririto dahil nais nating maranasan ang presensya ng Diyos? O ibang presensya ang gusto niyong maranasan? Pero ang tanong ko rin, have you ever had a moment na na-encounter niyo o naranasan niyo ang presensya ng Diyos dito sa lugar na ito? O hindi niyo naranasan kasi mas abala kayo sa ibang mga bagay? Meron pa kayong karanasan o meron ba kayong isang araw na na-encounter niyo ang presensya ng Diyos sa inyong buhay? Kahit hindi dito sa lugar na ito, kahit sa ordinaryong lugar sa inyong pang-araw-araw na buhay, yung parang biglang nagising ang inyong diwa, yung tipong may nakita kayo o naranasan na pagbabago sa inyong pananaw sa buhay. Bakit ko tinatanong ito? Sapagkat dapat ganito tayo magpalalim ng ating buhay Kristiyano. Ganito ang nangyari kay Propeta Isaias nang makita niya ang isang kamanghamanghang pangitain tungkol sa kabanalan ng Diyos. Ang kanyang reaksyon, hindi siya lumundag sa tuwa. Sa halip, naupo siya napuno siya ng pagkatakot at pagsisisi. Isa itong banal na tawag na nagbago ng kanyang buhay at misyon. Ngayong umaga, tatalakayin natin kung paano ang karanasang ito ni Isaias ay may kinalaman sa ating pagiging kaanib ng Iglesia at sa ating pagkatawag ng Panginoong Hesus upang maglingkod at makibahagi sa kanyang mapagpalayang pagkilos sa mundo. As all of us know na tayo ay nagdiriwang ng membership and leadership month. Ano ba tayo bilang isang Kristiyanong mananampalataya? Ano ba ang inaasahan sa atin ng Diyos bilang kaanib ng komunidad
na ito. Ang kamitayan ni Isaias ay naganap noong panahon ng kaguluhan sa Juda. Taon nang mamatay si Haring Uzias o Uzziah sa English. Sino ba itong si Haring Uzias? At anong klaseng siyang hari ng Juda? Kung babalikan po natin ang sulat sa Ikalawang Kronika, 2 Chronicles chapter 26, mababasa natin ang kwento ng paghaharing ni Uzziah sa Juda. Sabi doon, nagsimula siya na maging hari sa edad na 16. Sino ba dito sa inyo ang 16 years old and below? Wala? Wala nang kailangan dito si Tabela. Si Tabelo. Tabela. 16 din. Diba? Si Uzziah, naghari siya at the age of 16. Pero maraming mga kabataan at the age of 16, hindi marunong tumindi. At nakaasab pa rin sa kanilang mga magulang. Pero si Uzziah, hinarap niya na yung pinakamalaking suliranin sa kanilang kaharian, sa kanilang bayan. Bilang hari ng Juda. Sabi doon, nagsimula siya na maging hari sa edad na 16 bilang kahalili ng kanyang namatay na ama na si Amazias. Bagamat naging hari sa murang edad, itinuturing siyang mahusay at matagumpay na hari noong panahon niya. Sinabi pa nga po doon sa verse 4, kung babalikan niyo yung kabanatang yun, na si Uzias ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Naging kalugod-lugod sa Diyos tulad ng ama niyang si Amazias. Magkama nga sila kasi same yung magkatunog yung kanilang pangalan. Naglingkod siya ng tapat sa Diyos. At pinagpala naman siya ng Diyos. 52 years siyang naghari sa kaharian ng Juda. Napakahabang panahon yun, mga kapatid. Subalit, itong hari nito na minsang naging matagumpay ay nahulog sa kayabang. 2 Chronicles chapter 26 verse 16, sabi, subalit nang maging makapangyarihan si Uzias, naging palalo siya. Alam niyo yung palalo? Mayabang. Naging mayabang siya na siyang dahilan ng kanyang pagkabagsak. Nilapastangan niya ang Diyos niyang si Yahweh, nang pumasok siya sa templo upang maghandog sa altar na sunugan ng insenso. Alam niyo yung ginawa ni Haring Uzias? Pumasok siya sa templo, doon sa tinatawag na pinakabanal na bahagi ng templo, na ang pinapahintunutan lang pumasok ay yung punong pari. Hindi pwedeng pumasok ang sinuman kahit pahari. Ang pinakapunong pari lang ang pwede. At bago siya pumasok, meron niya mga cleansing rituals na ginagawa. Naglilinis sila ng kanilang mga sarili. At sinisigurado nila na sila ay haharap sa Diyos na malinis. Walang bahid ng kasalanan. Walang pagtatangka na lapastanganin ng presensya ng Diyos, ang pangalan ng Diyos. Pero ito si Uzias, walang habas na pumunta doon sa lugar na iyon na hindi naman dapat siya pumunta. At naghandog sa altar na hindi man lang iniisip o inaalam kung nararapat ba yung kanyang handog sa harapan ng Diyos. Dahil doon, pinarusahan siya ng Diyos, nagkaroon siya ng sakit sa balat, at siya'y namatay. Sa pagkamatay ni Haring Uzias, nakaranas ng political instability ang kaharian ng Juda. Wala silang hari.
Alam niyo naman, ang isang bayan, kapag walang pinuto, madalas nagkakanya-kanya ng mga tao. Lalo na kapag nasanay sila na umaasa lang sa kanilang pinuno. Nagkaroon ng political instability doon sa kanilang kaharian at nakaranas ng mga agam-agam ang mga tao. Sapagkat sa mga panahon din yun, yung Assyrian Empire ay lumalakas at nagiging powerful na kaharian at nagiging malaking pantak sa mga maliliit na kaharian tulad ng Juda. Sa panahon din yun, ang Juda ay bagamat nakakaranas ng economic growth, lumalago, umuunlad yung kanilang ekonomiya, ang problema, bumabagsak naman yung kanilang spiritualidad. Maraming tao kasi ang napumaling sa pagsamba sa mga idols, mga Diyos-Diyosan katulad ni Baal. Laganap ang social injustice sa kanilang bayan. At ang religious rituals, katulad ng ginagawa nila na pagsamba kay Yahweh, yung kanilang religious rituals ng mga tao ay nagiging walang saysay. Kasi hindi naman nila lubos na nauunawaan yung kanilang ginagawa. Walang meaning, in short, walang sense. Magdadasal sila pero hindi naman lubos sa kanilang mga puso. Aawit sila ng papuri sa Diyos pero hindi naman tagos sa kanilang mga kalooban. At maraming tao sa panahon natin ngayon ang gano'n. Ito yung nagiging dahilan ng moral na palaburukan ng maraming tao ng panahon ngayon. Lalo na ng mga tao nasa kapangyarihan at yaman. Ang tanong, bakit ba madaling bumaling yung mga tao ito sa mga Diyos-Diyosan? At bakit ito nagiging dahilan ng paglaganap ng social injustice? Tatlong bagay ang dapat yung tandaan. Una, kasi yung mga Diyos-Diyosan katulad ni Baal, yung pagsamba sa kanya ay may kasamang pangako. Pag sumamba ka sa Diyos na yun, may pangako ang Diyos na yun sa iyo. Ano yung pangako? Fertility. Kapag baog ka o nahirapan ka magkaanak, pumunta ka sa Diyos na yun. At pagkakalutan ka ng anak. Itong panahon na yun, importante yung hindi maputol yung bloodline. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng anak ay yaman. Ano ba yung pangako na isa pang binibigay ng mga Diyos-Diyosan katulad ni Baal? Kasaganaan. Dahil siya ay God of fertility and agriculture. Kapag ikaw ay isang magsasaka, usually, yun naman ang trabaho ng mga tao ng panahon na yun, umiling ka, sumamba ka kay Baal, at lalago yung iyong pananim. Dadami ang inyong ani. So kung maraming ani, mas marami ang kita. Pag mas marami ang kita, giginhawa ang buhay mo. Pag nagpatuloy na guminhawa ang buhay mo, yayaman ka. Marami sa atin gustong yumaman. Tama? Ginales. Ako gusto ko rin yumaman. Yumaman sa utang. Ganun yung promise na binibigay ng mga Diyos-Diyos sa mundo. Kahit hindi alam ng tao kung talagang nangyayari ito. Kaya marami silang naaakit, sumasamba. Pero kay Yahweh, ang pagsamba kay Yahweh ay napakahirap. Bakit? Usually, ang pagsamba kay Yahweh ay nangangailangan ng kabanalan at katarungan. Yun ang mas pinapahalagahan niya sa mga taong sumasamba sa Kanya. Hindi basta pangako. Para bang yung door out na binibigay sa atin ng pamahalaan.
Ang daling dating mahikayat. Kung sinong politiko yung nagbigay, ay, buboto ko yan sa eleksyon. Kasi nakinabang tayo eh. Pero hindi natin iniisip kung anong klaseng pamamahala ang ginagawa niya. Paano siya tumitindig kapag mayroong korupsyon o kawalan ng katarungan. Marami sa ating ganun mag-isip. Pero ang Diyos, pinapahalagaan niya kabanalan at katarungan. Patas ka ba sa kapwa mo? Wala ka bang ibang tinatapakan na tao? Wala ka bang dinadaya? Marami ng panahon ngayon dahil gusto nilang yumaman, gumanda yung buhay, sumasambang sila kay Baal, at gumagawa sila ng anumang paraan para imaman sila kahit na meron silang matapakan na tao. Kahit meron silang maisaalang-alang na buhay ng iba. Kaya mahirap sundin si Yahweh. Wala kasing pangako na giginhawa yung buhay. Walang dole out. Walang tulong, walang pangako na yayaman kayo. Dahil sa kanilang kasalanan, dahil na nabubulag sila doon sa pangako na guminhawang buhay, yumaman, nalilinis na yung kanilang moralidad, yung kanilang sense of morality. Kung ano yung mas mahalaga sa kanila, yung kanilang values, nakukurap. Nagiging tuloy silang makasalanan. Lumalaganap yung korupsyon. Doon nagsisimula lumaganap yung korupsyon. Doon nagyayari yung pagsasamantala sa mga mahihirap. Kasi nagiging powerful na sila, mayaman na sila. Wala na silang pakialam doon sa mga naghihirap na tao. At wala na silang pakialam sa paggaganap ng kawalang hustisya sa kanilang lubunan. Ngayon, balik tayo sa pangitalon ni Isaias. Ang encounter ni Isaias kay Yahweh ay hindi lang nag-iwan sa kanya ng takot at pagkamangha, kundi nagdulot din ng kagustuhan na makibahagi sa layunin ng Diyos. Ang panawagan ni Isaias ay hindi lang isang personal na tawag, kundi isang hamon sa buong bayan upang bumalik doon sa tunay na Diyos at isabuhay ang kanyang mga aral tungkol sa katarungan at kapatiran. Alam niyo, may ganito din pagkatawag na nangyari kay Pedro. Nagkaroon din siya ng banal na tawag na mababasa natin sa Lucas chapter 5 verse 1 to 11. Mababasa natin na magdamag silang nasa laot si Pedro kasama yung iba niyang kasamang mga mangingisda. Pero magdamag na yun, wala silang nahuli kahit isang isla. Ngunit pagkatapos mangaral ni Jesus sa kanyang bangka, inutusan siya na pumalaot muli at mangisda. Sabi ni Jesus, ihulog muli yung lambat sa laot. At doon nga, nung sila'y sumunod, nakamuli sila ng napakaraming isda na halos mapunit na yung kanilang lambat at hindi nila kayang buhatin paparating sa tumpang. At dahil doon, napuno siya ng takot at pagpapakumbaba. Kagaya ni Isaiah, sabi ni Pedro, lumayo po kayo sa aking Panginoon, sapagkat ako yung isang makasalanan. Ilan sa atin ang tuwing kumaharap sa Diyos, tuwing sumasamba sa Diyos, at nakakaranas ng kaluwalhatian ng Diyos, ang nakakita ang kanilang kahinaan, ang kanilang mga kasalanan. Ilan sa atin ang ganun?
pero mabuti ang Diyos. Sa halip na tulad siya, sinabi ni Jesus kay Pedro, mula ngayon, mamamalakaya ka na ng tao. Magiging mangingisda ka ng tao. Pareho sina Isaias at Pedro na nakaranas ng kabanalan ng Diyos. Napagtanto ang kanilang kasalanan at tinawag upang maglingkod. Mahalaga na maunawaan natin ito mga kapatid sapagkat pinapaalalahanan tayo nito ng isang mahalagang katotohanan. Ano yung katotohanan nyo? That God's call is based on grace, not merit. Ang pagkatawag sa atin ng Diyos ay hindi base sa ating kabutihan, karunungan o kakayanan. Ito ay laging nakabase sa biyaya at habag ng Diyos. Pero isang kwento ng isang very matagumpay na isang negosyante. Sumapit yung kanyang kaarawan, in-invite niya yung mga importanteng tao sa kanyang buhay at saka sa kanyang karera. No? Sabi niya, hindi ako makakarating sa ganitong estado ko kung hindi dahil sa tulong ninyo. Sinama niya pati yung isang pastor na tinuturing niyang spiritual advisor. Nung natapos yung kanyang birthday party, habang sila ay nagkakwentuhan ng kanyang pastor, nauuwaw siya. Sabi niya, nauuwaw ako, pastor, excuse me muna. Hahanap ako ng baso. Kaya wala siyang makitang baso na doon sa reception. Pumunta siya doon sa kitchen. Wala rin siya makitang malinis na baso. Ang meron doon, isang malinis na nakataon na garaton. Siguro mga pinaglagyan yung mga ingredients ng kanilang limuto ng kanyang chef na para sa kanyang hanggang. Kinuha niya. Ginamit niya, nilagyan niya ng tubig at ininom. Ano sinasabi ng kwento ngayon sa atin? Hindi mahalaga kung ikaw ay kung anong klaseng itsura meron ka, ano yung estado mo sa buhay. Ang nagmamatter sa Diyos, kung ikaw ba ay malinis. Busilak ang kalooban. Hindi ibig sabihin na perfect ka. Busilak ang kalooban. Mapagpakumbaba. At ready na magpasakop sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kanyang misyon para sa atin ay mangyayari hindi sa ating kakayanan o lakas, kundi sa kanyang grasya, sa kanyang tawag. Ano sinasabi nitong banal na tawag sa atin bilang mga Pilipinong Kristiyano? Paano natin isasabuhay ang mga aral nito sa ating pagiging miyembro at pinuno sa ating iglesia? Dalawang bagay po mga kapatid. Una, dapat nating tandaan, ang iglesia ay hindi para sa sariling kapakinabangan. Hindi tayo narito lang para magpakasasa sa biyaya ng Diyos. Hindi ito tungkol sa posisyon o kapangyarihan, kundi tungkol sa pagtulong sa iba at pagtataguyod ng katarungan. Tungkol ito sa pagiging mapagpakumbaba at alalahanin na tayo ay lingkod ng Diyos, hindi ng ating mga sarili. Sabi nga ni Jesus, di ba? Naparito siya hindi para paglingkuran, kundi para maging lingkod. Pangalawa, ang iglesia, tayo, no, ay pinapaalalahanan ng Diyos sa panganib na dala ng prosperity gospel. Ano yung prosperity gospel? Prosperity gospel at political idolatry.
Maraming Kristiyano ngayon ang naniniwala na ang pagpapala ng Diyos ay nasusukat lamang sa yaman at kaginawa. Kaya nga kapag maginawa ang buhay mo, sinasabi mo, blessed ako ni Lord. Pero pag naging hirap ka, hindi mo masabi na blessed ka ni Lord eh. Ganun yung pag-iisip natin, mga kapatid. Kahit na napapabayaan na natin yung ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos, basta maganda yung buhay natin, ang isip natin, blessed ako ni Lord. Panatag tayo. Sapat na sa atin yung mga bagay na yun. Pero tandaan natin na yung bagay na yun, ang isa sa mga maling pananaw na tinutulisa ni Propeta Isaias. May mga reliyosong tinuro na ginagamit ang pangalan ng Diyos para sa sariling interes. Ngunit hindi naman tunay na nagtataguyod ng justisya at kahambagan. Maraming mga Christian leaders, even Christian na political leaders, ang nasa ating pamahalaan. Pero tinitignan ba natin kung talaga bang sila ay umaayon sa kung ano ang nais ng Diyos? O nakadepende sila kung kanino sila political party? Kung sino ang sinasandalan nilang politiko? Minsan nakakabulag mga kapatid, hindi lang pala minsan, madalas, nakakabulag ang political idolatry. Nakakawalan ng critical thinking. Hindi na natin nakikita kung ano yung tama at mali. At isa rin itong example ng idolatry. Noong panahon ni Isaias, galit na galit si Yahweh sa mga tao sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyos. Sa ating kayang panahon, ano kaya ang damdamin ng Diyos? Kapag nakikita niya na ang mga tao, ang loyalty nasa mga tao na nasa kapangyarihan, hindi sa Kanya. Dapat tayo maging mulat, mga kapatid. Panindigan natin ang paglaban natin sa kung ano yung mali at kapang-abuso na nangyayari sa ating lipunan. Hindi lang sa ating lipunan, kundi maging sa loob ng ating iglesia. Importante na kung ano yung tinitindigan natin, ginagawa rin natin sa ating iglesia. Ngayon, paano natin sisiguraduhin na sa ating paglakad sa tawag ng Diyos bilang kanyang mga lingkod, mapapanatili natin yung kanyang banal na tawag. Maraming mga Kristiyano, even Christian leaders, pagkatapos nilang tumugon sa tawag ng Diyos, lumilihis ng landas. Walang pinag-iba kay Haring Uzzias. Ang ganda ng kanyang simula, pero ang pangit ng kanyang ending. Naging bumaksak talaga siya. Ano yung mga dapat nating tandaan? Mga practical tips. 4 na bagay, mga kapatid. Una, tandaan natin na ang pagsamba ay kailangan nagbubunga ng pagsisisi. Pagsamba na nagbubunga ng pagsisisi. Sabi ni sa Isaiah chapter 6 verse 5, sa abako, ako'y taong makasalanan. Ang tunay na pagsamba ay hindi ng damdamin, kundi pagpapakumbaba at pagsisisi. Pangalawa, pagsisisi. Kung yung pagsamba ay nagbubunga ng pagsisisi, ang pagsisisi ay nagdadala ng katiyakan. Sabi sa Isaiah chapter 6 verse 7, hinipo nito ang aking mga bibig at sinabing, wala ka ng sala. Hindi tayo ininiwan ng Diyos sa ating kasalanan, mga kapatid. Pinapatawad at binabago niya tayo. Pangatlo, ang katiyakan ay nagpapalakas ng pagtugon. Verse 8, narito ako, Panginoon, isubo mo ako.
sabi ni Propeta Isaias, yung tinanong siya ng Diyos, sino ang aking tatawagin para magsabi ng mga mensahe nito sa mga tao? Sabi ni Isaias, pagkatapos siyang maranasan yung kalawalatian ng Diyos at pagkatapos alisin yung kanyang kasalanan ng Diyos, sinabi niya, narito ako, Panginoon, isubo mo ako. Ang tunay na nakaranas ng Diyos ay hindi natatakot na maglingkod. Ang pag-ibig ng Diyos ang dapat na nagdudulot sa atin para maglingkod. Pang-apat, kung yung katiyakan nagpapalakas ng pagtugon, yung pagtugon ay nagpapakita ng katarungan at mabait. Sabi sa verse Isaiah chapter 1 verse 17, turuan ninyo ang inyong sarili na gumawa ng tama. Hanapin ninyo ang katarungan. Yun yung sinasabi ng Diyos sa mga tao ng panahon ni Propeta Isaias. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang tungkol sa pagsasalita. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama, ng kung ano yung karapat-dapat, at kung ano yung makabubuti para sa lahat, lalo na sa mga taong vulnerable na hihina. Mga kapatid, ngayong nakita natin kung paano ang banal na tawad ay hindi lamang para kay Isaias, kundi para sa bawat isa sa atin. Ang tanong ngayon sa atin ay, handa ba tayo tumulong? Handa ba tayong maging tapat na lingkod ng Diyos? Kahit hindi ito madali. Handa ba tayong lumaban sa maling paniniwala at maging instrumento ng katarungan at abad? O tayo ba ay magiging abala na lamang sa ating mga sarili para sa ating sariling kaginawaan at magpaanod sa agos na lamang ng mundo? Tutugon ba tayo katulad ng tugon ni Propeta Isaias na nagsasabi, narito ako, Panginoon, isubo mo ako. Sana ito rin ang tugon natin, mga kapatid. Mapagpalang umaga po sa atin.